Magluluto naman po tayo ngayon guys ng paksiw na isda sa gata. A day in my life as a teacher and also farmer living in San Francisco, and welcome to my mini vlog. Shoutout po pala kay Desiree Macararanga Carmen at Roslyn Arsenal ng Mag-asawang Bato, Barangay Nasalaan, San Francisco, Quezon. Ang atin naman pong isda na gagamitin ngayon ay tulingan. So lalagyan lang po natin yan ng asin, both side, yun yung kanyang magiging pampalasa, and then ibababad lang natin yan ng mga 10 minutes. Siyempre kailangan din natin yung i-massage para mas kumapit yung lasa ng asin sa laman ng isda na ating gagamitin ngayon. Ginayat-gayat ko na rin dyan ang ating mga ilalahok ngayon. Unang-una na dyan ay talong at ang ating siling pansigang na magbibigay ng kaunting anghang sa ating lulutuing isda. Pagkatapos kong magayat-gayat, syempre nagpakulo na ako diyan ng mantika at pepirituhin ko naman ang mga talong. So bali, pinipirito ko lamang yan both side ng 2 minutes, and then titignan ko kung ito na yung consistency ng kulay ng gusto ko sa aking piniritong talong. Pagkatapos niyan, set aside na natin and iprito na natin yung isda kanina na nilagyan natin ng asin. So tinitingnan ko lang kung ganyan na ang kulay niya, kung golden brown na siya or brown na brown na. Depende na yan sa prepared ninyong kulay or pagkaprito sa isda. So pag ganyan na ang kulay, okay na yan sa akin. Set aside na rin natin yan at tayo ay magigisa na ng mga pampalasa. Sibuyas at bawang lang meron ako dito. Mas masarap pa sana yan kung meron niyang luya, pero ayos na rin yan. Gisa-gisa lang natin ang mga pampalasa, and after nyan, ilagay na natin lahat ng pinirito nating isda kanina. Masarap talagang magluto kapag first time yung potahe na iyong lulutuin. Nakaka-challenge siya. So after natin may lagay lahat ng piniritong isda, lalagyan na natin siya ng gata na magsisilbing pinakang sabaw niya para siya ay maging paksiw na isda sa gata. And after nyan, kapag medyo kumukulo na, ilagay na natin ang siling iginayak natin at ginayat-gayat kanina para magkaroon na siya ng kunting sipa ng anghang at syempre pampadagdag sarap na rin sa ating niluluto. Pagkatapos niyan ay pakuluin lang natin siya hanggang sa ma-reduce ang sabaw at lumapot. At syempre lalagyan natin ito ng magic para lalo pang sumarap ang lasa ng ulam natin ngayon. Then, lagyan na rin natin ng asin para maging sakto ang lasa. Pero kung mayroon kayong patis, mas maganda. Tansya-tansya na lang tayo sa paglalagay ng mga pampalasa sa ating niluluto. Sanayan lang yan. Lagyan pa natin ng paminta para lalo pang mas sumarap ang ating ulam ngayon. Lagot na naman ako nito kay Mrs. Paule. Paniguradong sira na naman ang diet nun at ako na naman ang masisisi. Lagyan na natin ng suka at sabi nga ng mga matatanda, huwag muna nating haluin. Kapag luto na, ilagay na natin ang talong na isinet aside natin kanina after nating maprito. Ito yung magdadagdag pa sa lasa at sarap ng ating paksiw na isda sa gata. Pakuluin lang natin yan ng mga ilang minuto pa at maya-maya pa ay luto na yan. At kung nakarating ka naman sa part ng video ko na ito, pa-comment naman ako kung taga saang lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang video ko na ito. Kain po tayo guys ng paksiw na isda sa gata. Talaga namang napakasarap niya at napaka malasa. Ngayon lang ako nakapagluto nito at talaga namang perfect siyang pang-ulam, lalong-lalo na sa mainit na kanin.